Hi guys, good morning. Happy Sunday. Umuulan. So, na-miss kong gumawa ng video about kaalamang pinansyal. So, ngayon, meron akong i-share sa inyo na 6 steps to financial security. So, tuturuan ko kayo kung paano bibigyan ko kayo ng idea kung paano mag-create ng wealth sa ating pamilya. So, una is increase cash flow. So, huwag lang tayo mag-rely sa isang income lamang. Dapat, kung meron kang spare time o araw na wala kang trabaho, pwede mong gamitin yan para kumita ng extra income. Like magtinda ka, maglako ka, kung marunong ka, kung mahilig kang magtinda, ayan, gawin mo yan. Or kung may mag-offer sa'yo na trabaho, kung wala ka namang regular na trabaho, tanggapin mo. Katulad ko dito, Sunday off day ko, so libre ako niyan. So pwede akong kumita ng extra income. Ginagawa ko yan dito. Yun. Lalo na ngayon ang mahal ng bilihin. Yung sahod natin talaga hindi magkasya sa isang income lamang. So kailangan natin mag-increase cash flow. Pangalawa is manage debt. So, lahat tayo may utang. Ako nga maraming utang eh. Dapat marunong tayo mag-manage. Like, may dalawang klase ang utang, good and bad. So, kung nangutang ka dahil pinangnegosyo mo, okay lang yun, good yun, kasi may umaakit, bumabalik na pera. Kung nangutang ka lang, pambiling iPhone, ay bad yun, syempre. Ilang taon lang may sira na yung phone mo, maluluma yun. Tapos walang bumabalik na pera araw-araw. At kung meron kang utang, kung marami kang utang, unahin mo yung malalaking interest o yung malaki na utang mo para hindi ka malubog sa interest lang, ilubog na lubog ka na. Yun. So, dapat marunong tayo mag-manage sa utang. Walang masama sa utang. Basta marunong ka lang ding magbayad. Next is create emergency fund. So, ito yun, dapat gawin natin to kasi ang hirap pag wala tayong pang emergency fund na yung pag may magkasakit sa pamilya, may mga emergency, wala tayong mabubunot. Pag baliw-baliw pa tayong maghanap kung saan pwedeng mangutang. Kaya dapat i-practice natin to guys. I-practice kahit kaunti lang sa sahod yung magtabi kayo para pang emergency. Kung maluwag-luwag naman ng pera mo, yung sahod mo, mas malaki, mas mabuti. So, 3 to 6 months for dalaga or binata, sa sahod mo, istabi mo yan para pang emergency. Or kung ikaw may asawa, 6 to 12 months, itabi mo siya pang emergency. Okay? Then, ensure proper protection. So, ito yung insurance. Dapat meron kang life and healthcare insurance. So, ang life insurance, ito yung pera na makukuha sa pamilya kapag pumanaw tayo. At ito naman, ang healthcare insurance naman, ay ito yung pera na magbabayad sa atin sa hospital. At dapat long-term insurance. Hindi yung insurance na galing sa company natin. Or hindi yung insurance na galing sa mga amo natin. Hindi yun. Kasi short lang yan. Hindi yan. Short insurance yun. Hindi yan long term. Magagamit lang natin yan until 60 years old or until ang trabaho ka sa company yan. Sa mga amo mo. So, dapat meron ka talagang pang long term na covered ka beyond 60 years old. Hanggang 80 years old. Yun ang dapat na i-avail ninyo. Katulad ng Kaiser Healthcare Insurance, pang long term siya. Covered ka beyond 60 years old. So, kung interesado kayong kumuha ng Kaiser Healthcare Insurance, PM nyo lang ako guys. Then, next is build long-term savings. So, ito na yung sinabi ko na pang long term. Dapat may savings ka pa ng pang long term. So, sakay pa din dito yung healthcare, yung Kaiser Healthcare Insurance kasi pang long term siya. Meron na siyang life insurance, meron siyang savings, at meron siyang healthcare. So, wag kang mag-ipon na 2 to 3 years, kukunin mo na, gagamitin mo na, ay hindi yun pang retirement.
pang ano mo yun, pang loho mo yun. So, dapat doon ka mag-focus sa long term. 5 to 10 years or above. Next is preserve your state. So, ito yung kayamanan mo. Kung marami kang lupain, bahay, kung marami kang sasakyan, o di ba parang si Diskaya lang. Marami kang sasakyan, pwede mo siyang i-preserve habang buhay ka pa, i-preserve mo na. Paghati-hatiin mo na yan. Halimbawa, meron kang corporation. O, paghati-hatiin mo na yan doon sa mga anak mo para hindi pag-away-awayan. O, ganun. So, ang lahat ng ito natutunan ko sa aming company, International Marketing Group, IMG, isang platform na nagtuturo ng financial literacy online. At dahil meron nga kaming campaign na 30 million families by 2030 na ma-educate about kaalamang financial. So guys, yun lang ang aking ma-share sa araw na ito. Sana may natutunan kayo. Good day. Have a blessed Sunday, everyone.